far as yung experience ko ma'am dito sa area, kasi nung na-assign niya ako rito noong 1995 with the Scout Rangers, I was assigned there in Sirawai immediately after nitong Ipil siege, no? So kami yung inatasang humabol dun sa mga Abu Sayyaf na umatake sa Ipil. So our experience was we can only reach Sirawai through boat from Zamboanga. We rode the boat, then we will merong kwan ng Sirawai kasi, parang merong cove dyan. Papasok ka, then hihinto ang boat sa gitna, then sasakay ka ng bangka punta sa tabi kasi hindi man makatabi talaga yung boat. During that time, may maliit na pier ang Dakon, pero hindi siya malapitan ng boat talaga. So fast forward, when I was assigned here last year, ang pinakauna pong inikot talaga yung area na yan, just to see kung ano yung nangyari, just to compare when I was a second lieutenant. And I found out na passable na pala kalsada, and sa sinabi ko kanina may tatlong daanan, no? Una-una dito pwede kang dumaan sa Liloy, Labason, puntang Baligyan, Siocon, Sirawai, Sibuco hanggang Zamboanga City. You can also use yung Artilim, which is maluwang na daan ito ma'am, Artilim. However, hindi pa rin tapos, but standard yung kalsada niya maluwang. Then we have yung Texas, yung after Tungawan. After Tungawan, may daanan dyan papuntang diretsong Sirawai. May portion lang naman na hindi sementado, but majority sementado naman. Although hindi siya ganun kaluwang, pero rain or shine, passable siya. So nakita ko in 1 or 2 years sementado na ito lahat. And from SSB going to Zamboanga City, except for one bridge nga, sabi ko kanina, except for one bridge dyan, passable na po dire-diretso sa Zamboanga. Itong bridge na to, kinoconstruct naman ito. Sa ngayon, meron na siyang spillway sa baba na dadaanan. However, pag malakas talagang ulan, hindi na siya passable. So we are hoping na in few months matatapos nitong tulay at tuloy-tuloy na po ito. And doon sa bandang Sibuco and portion ng Zamboanga City, tuloy-tuloy rin po yung pagko-concrete doon. And in 1 or 2 years, konkreto na po ito dire-diretso ng Zamboanga City. So it's very napakalayo po ng diferensya noon at saka More than 20 years. yeah. 20 years. Within the 20-year period, how come wala tayong mga bus lines, public transportation? Siguro nga dahil hindi MILF, sa tingin ko hindi reason itong MILF at saka MNLF, kasi nga sabi ko nga recently I observed na behave naman po sila. And yung mga nilalagay nilang checkpoints at saka mga karatula dyan, mga signages sa kalsada na bawal naman talaga sa usapan natin with them. When we engage them, they willingly remove all the signages, all the checkpoints along the highway going to Zamboanga. And kung subukan nyo po na lumusot papunta doon, wala na po kayong makita. Then siguro yan ang reason, dahilan we continue to engage them. Every quarter po nagmi-meeting kami with them, and we encourage them to exchange contact numbers. Kasi before ma'am, alam mo, ang isa sa mga problema talaga namin, when we engage them, ituturo nila kami doon sa
central government na warm. Doon daw kami magpaalam muna before sila pumayag na makipag-usap sa amin. So sabi namin, pwede bang diretso na lang? Kasi kung magkagulo tayo rito at kinanyo namin kayo, kailangan at magpapaalam pa kayo doon, ubos na kayo before sila makapag-react doon. Then we asked representative from the central government nila doon. Pumayag naman po sila na we have to engage directly para kung may problema, kahit anong problema, mapag-usapan sa level namin, maayos before lumaki. Kasi ang karamihan ng problema dito is born out of miscommunication. Nagdududahan agad, nakitang may baril, putukan agad. Whereas kung magtawagan agad at mag-usap, maayos. So, yun na ngayon nangyayari dito sa area. Almost 1 year naman walang pa. Walang skirmishes, walang shooting, Yeah. walang... Kasi tatawagan agad namin yung commander. Sir, ang problema, ayusin natin. Sino yung commander? Si Idris, no? Idris. Si Swaib. Yeah, Swaib Idris. And when we talk here, nakakatuwa nga kasi mas magaling pa siya mag-Bisaya kaysa sa akin. Bisaya kayo istorya. So, ayun, next namin na coordination meeting, balak ko pong ipa-sponsorin si Buko Mayor. Kasi last kasi si Rawai Mayor. Si Jazz Janihim. Oo, very willing siya and sa tingin ko productive yung ganong klaseng approach with the